making leaders across the island since 1946. The University of Mindanao continues its mission of developing human resources in the field of law, education, engineering and architecture, business and accounting, marketing and management, arts and sciences, social work, criminology and forestry, graduate and postgraduate studies, technical, vocational and livelihood courses. Study at the University of Mindanao, the first in leadership education. Gikan sa lawak balitaan sa UM Digas BA Communication Program. Kini ang Komunikasyon News Patrol. Mga lapas nga balita gikan sa sulod nga gawas ning campus. Ihatod sa inyong BA Communication News Patrollers. Kung ano na ang inyong mga tigbalita. Maayong udto Pilipinas, maayong udto Digos City. Oras nato karon alas 12:03 sa udto, adlaw nga Lunes, ika-30 sa Setyembre tuig 2024. Kini ang inyong tigbalita karong adlaw, Mary Claire L. Salarde. Live kita karon aron maghatod og sakto ug preskong impormasyon alang sa Komunikasyon News Patrol. Kung asa ang inyong interes, among serbisyo. Ug alang sa uluhang tudling sa mga balita. UM Digas College malampusong ni partisipar sa National Simultaneous Earthquake and Fire Drill 2024. GSTC sa UM Digas College nangulo sa malampuson nga stress management seminar sa mga empleyado. Digos City Eco Park naga-offer og libreng entrance fee sa mga turista. Alis gog himakak ang mga pasangil sa human trafficking. Bagyong Helen nga miigo sa Florida sa Estados Unidos. Hello Love Again, gipasundayag nila Catherine Bernardo og Alden Richards. Mubali kami human sa pipila ka mga pahinumdum. Maayong adlaw mga ga, karon na ako'y impormasyong ipahayag bahin sa usa ka importante nga concern mao ang energy consumption. Atong hisgutan ang mga paagi sa pagtipid sa kuryente sa atong eskwelahan. Daghang yano nga mga pamaagi nga mahimo nato aron makatipid sa kuryente. Sama sa pagpatay sa mga suga og electric fans kung dili na kinahanglan. Ang pagbiya sa classroom nga hayag nga wala magamit ang suga, makasayang og daghang kuryente. Ikaduha ay unplug ang mga gamit nga dili gamiton o puno na ang battery, sama sa cellphones ug laptops o computers. Ang pagbilin nga naka-plug bisan puno na ang battery na gamit gihapon og kuryente. Bisan og gamay ra kini, dako gihapon ang epekto kung permanente nga buhaton. Ikatulo, gamito nato ang energy efficient appliances o mag-monitor kita sa atong pagkonsumo. Ikaupat, i-report ang mga daot o naay diferensya ng mga kagamitan aron mapulihan og maayo, pananglitan sa kakurap-kurap nga suga. Kung kining mga pamaagi ma-apply ka natong tanan, dakong tabang na kini sa pagbawas sa energy consumption. Sa katapusan, ang matag usa ka nato adunay responsibilidad nga magtinabangay aron makatabang sa pagtipid sa kuryente. Mahimo nato buhaton kini pinaagi sa simple nga pagmatngon sa atong mga aksyon o pagkat-on sa maayong pamaagi sa paggamit sa kuryente. Pinaagi sa pagtinabangay, mahimo nato nga mapaayo ang atong eskwelahan ug mapanalipdan ang atong kinaiyahan. Niyanig ng magnitude 5.6 na lindol ang Isabela. Niyanig ng magnitude 6.1 na lindol ang Davao de Oro sa Mindanao. Niyanig ng magnitude 5.6 na lindol ang Humalig, Quezon. Maayong adlaw mga ga, karon atong hisgutan ang usa ka importante nga butang, ang pagpangandam sa linog.
Nahibawan nato nga dili nato matagna ang pagabot sa linog, pero pwede kita nga mangandam aron makalikay sa mga disgrasya. Aniya ang pipila ka mga lakang aron masiguro nga andam kita sa linog. Importante nga maghimo mo og plano kung unsa ang buhaton kung mahitabo ang linog. Hibal-adaan ang mga emergency exits sa mga lugar o establishmento sa imong nahimutangan. Ang dak o pagduko, cover o ang pagtabon sa imong ulo o gunit ilalom sa lig-on nga butang sama sa lamesa aron dili matumbahan sa mga posibleng mahulog nga butang. Ang kahadlok makapadugang sa risgo og mahimong hinungdan sa disgrasya. Tan-awa kung adunay mga liki sa mga pader o haligi nga mahimong delikado. Kung adunay mga posibleng kadaot, ayaw sa pagsulod hangtod sa masiguro nga luwas ang lugar. The Office of Student Affairs helps implement student discipline, instill values in the students, and foster camaraderie while preparing the students for competitions. It also encourages students to develop social and interpersonal relationships, as well as leadership skills through membership in various campus organizations, which are being supervised by faculty and non-faculty advisors. Among these are the college student government and all the accredited academic, religious, civic, and social student organizations. The Office of Student Affairs is responsible for releasing the Good Moral Certificate for employment, PNP requirement, PRC or board exam requirement, scholarship, transfer of school, and other purposes. The Office of Student Affairs is also responsible for giving clearance for replacement of ID for the following reasons: lost ID, burnt out or damaged ID, change of academic program, returning student, and change of status. For more information, you can visit the Office of Student Affairs located at the back of the UMDC Gymnasium. Padayon gihapon kamong nagtanaw sa Komunikasyon News Patrol para sa atong lakat sa panahon. Subay sa ulahing impormasyon gikan sa Pag-asa, ang atong nasod nagaatubang sa lain-laing kondisyon sa panahon karong adlaw. Ang tibuok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-ong ngadto sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pag-ulan. Kilat o panalugdog tungod sa localized thunderstorms. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa habagatan ngadto sa habagatang kasadpang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalud. Nagpahimangno ang Pag-asa sa publiko nga magpadayon sa pagmonitor sa mga lakat sa panahon ug mag-andam batok sa posibleng pagbaha sa mga lugar nga maapektuhan sa kusog nga mga pag-ulan. Gihangyo ang tanan nga mag-amping labi na sa mga lugar nga delikado sa landslide ug pagbaha. Padayon ang Pag-asa sa paghatag og makanunayong mga updates ug advisories aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Ang adlaw misubang kaganihang alas 5:30 sa buntag ug mosalop unyang alas 5:33 sa hapon. Sa detalye sa atong mga balita alang sa Campus News, UMDigas College malampusong ni partisipar sa National Simultaneous Earthquake and Fire Drill 2024. Alang sa dugang pang mga detalye, ania si News Patroller Bon Carion. Malampus yung mapakita og kaandam ang UMDigas College atol sa nahitabong National Simultaneous Earthquake and Fire Drill 2024 ni adto nakalabayang September 26 ni ining tuiga. Sumala ni Dr. Hipolito B. Kilip Jr., head sa UMDC Disaster Risk Management Emergency Mitigating Council, dakong improvements ang iyang nakita sa partisipasyon sa mga estudyante o empleyado.
Dugang pa niya, aduna pay daghang mga plano ug aksyon ang ilang pagabuhaton aron mas mapanindot pa ang pagpatuman sa mga mosunuray nga National Earthquake Drill ug aron usab makakuha og mas taas nga ratings. Sa mensahe ni Philip June Caminade, Unit Leader of Technical Staff sa sa Digos City Disaster Risk Reduction and Management Council or CDRRMC, iyang gitanyag ang kaimportantes nga makahibalo ang mga estudyante ug ang mga empleyado sa angay nga buhaton sa panahon sa linog. Iya usab nga gihatagan og importansya nga ang maong kalihukan dili lang usa ka routine apan usa ka seryoso nga pagpangandam alang sa kaluwasan sa katawhan. Alang sa Komunikasyon News Patrol, ako si Bon Carion, ang inyong tigbalita. GSTC sa Digos College nangulo sa malampuson nga stress management seminar sa mga empleyado sa stress sa mga empleyado sa institusyon. Alang sa dugang nga detalye, aniya si News Patroller Denver Pilarion. Gipahigayon sa Guidance Services and Testing Center sa Digos College on Strength Management ang base coping seminar alang sa empleyado sa tulungaan ni atong nakabing Huwebes, Setyembre 26 ni ining tuiga. Ang seminar gipanguluhan ni Jeline O. Magunalig, MAED RGC, na pasiugda sa mahinungdanong topiko sama sa pagsabot sa mga rason sa stress ug pag-ila sa personal nga katakos, ilabi na sa pag-abot sa hagit sa trabaho. Dakong tabang kini sa mga empleyado nga makahimo og mga praktikal nga pamaagi aron ma-manage ang stress ug mapauswag ang produktibo nga pagpanarbaho. Nang hinaot ang GSTC makapadayon sa pagtanyag og susama nga mga programa aron mapasundayag ang kahinungdan sa mental health alang sa mga estudyante ug empleyado sa tulungaan. Alang sa Komunikasyon News Patrol, ako si Denver Pilarion, ang inyong tigbalita. At ang iunya sa pagbalik sa Komunikasyon News Patrol. Digos City Eco Park nag-offer og libreng entrance fee sa mga turista. Alis gog himakak ang mga pasangil sa human trafficking. Bagyong Helen grabe nga migo sa Florida sa Estados Unidos. Hello Love Again gipasundayag nila Catherine Bernardo ug Alden Richards. Mubali kami human sa pipila ka mga pahinumdom. Nakahibalo ba ka sa imong katungod? Isip usa ka individual nga nagpuyo sa demokratiko nga nasod. Usa na niini ang pagboto matag eleksyon. Ang matag boto bililhon alang sa atong kaugmaon. Dili lang kini bahin sa pagpili og mga lider, lakip usab sa pagdesisyon kung unsa nga klase nga nasod ang atong gusto nga makabuot. Kung nagtuo ka nga dili importante ang imong boto, hunahuna ang pag-usab. Matag boto adunay gahom. Ug kung magkahiusa ta, atong mapadayag ang pagbag-o nga atong gikinahanglan. Pursuing academic aspirations with a financial burden is really hard, but Digos College offers a wide range of scholarships that help students like you achieve their academic goals. Whether you are an incoming freshman or a returning student, financial assistance is within reach, and availing these scholarships is easier than you think. All you need to do is visit our student accounting office, where our friendly staff will guide you through the process. The Student Accounting Office is known to ensure correct and complete school fees assessment of students and also provide timely processing of scholarships and renewal of qualified students. Digos College offers scholarships based on academic merit, financial need, talents, dedication, and more.
but make sure to meet all the qualifications before applying to ensure immediate approval of the desired scholarship. For more specific details, just visit the Student Accountant Office and discover how you can turn your dreams into reality with a scholarship from UM Digus College. Attention UM Digus College students, are you feeling stressed, overwhelmed, or in need of someone to talk to? Well, we've got great news for you. Counseling services are now available at the Guidance Services and Testing Center right here on campus. Our experienced counselors are here to provide you with a supportive and confidential space to discuss any personal, emotional, or psychological concerns you may have. Whether you're dealing with stress, anxiety, relationship issues, academic challenges, or anything else, we're here to help. Our counselors use a client-centered approach, working collaboratively with you to establish goals, explore options, and develop a plan for addressing your concerns. Booking a counseling session is easy. Simply visit the GSTC office during our operating hours or give us a call to schedule an appointment. And remember, your privacy and confidentiality are always our top priority. Information shared during counseling sessions is kept strictly confidential. So don't hesitate to reach out if you need support. We're here for you every step of the way. UM Digus College, where your well-being is a priority. Book your counseling session today. 5S is a workplace organization method that uses a list of 5 Japanese words. Siri, sort or tidiness. Seiton, set in order or orderliness. Seiso, shine or cleanliness. Seiketsu, standardize or standardization. Shitsuke, sustain or discipline. First S, Seiri. Seiri is sorting through all items in a location and removing all unnecessary items from the location. The goal of this first S is to reduce time loss when looking for an item by reducing the number of unnecessary items. The second S is Seiton. Seiton is putting all necessary items in the optimal place for fulfilling their function in the workplace. The goal of this second S is to make the workflow smooth and easy. The third S is Seiso. Seiso is sweeping, cleaning, and inspecting the workplace, tools, and machinery regularly. The goal of this third S is to improve the production process efficiency and safety, reduces waste, and prevents errors and defects. The fourth S is Seiketsu. Seiketsu is to standardize the processes used to sort, order, and clean the workplace. The goal of this fourth S is to establish procedures and schedules to ensure the repetition of the first 3 S practices. The fifth S is Shitsuke. Shitsuke or sustain is the developed process by the self-discipline of the workers. Also translates as do without being told. The goal of this fifth S is to ensure that the 5S approach is followed. Ug padayon gihapon kamong nagatanaw sa Komunikasyon News Patrol kung asa ang inyong interes, among serbisyo. Ug para sa atong balitang lokal, Digus City Eco Park naga-offer og libreng entrance fee sa mga turista. Alang sa dugang nga impormasyon, aniya si News Patroller Bon Carion. Magmalipayong gianunso ni City Councilor Liza M. Cagas og sa Digus City Eco Park and Arboretum staff ang libreng pagsulod sa Digus Senyos ug bisan pa man ang laing mga turista sa lugar sa mismong nature park dinhi sa syudad. Sila nakisabay sa World Tourism Day alauna sa hapon kaniadtong September 27, 2024. Pinaagi sa Facebook post sa Digus City Tourism Office nga naay caption nga, "Today, we unite with the world to celebrate the beauty of travel, culture, and nature."
Parte sa ilang pagsaulog sa World Tourism Day, ilang gipabrihan ang ilado ug sikat nga nature park dinhi sa Digos City nga mamahimo kaning libre sa masa aron magpahangin, mag-relax ug magbonding ang pamilya, magbarkada ug uban pa. Tumong niini nga dili lang aron mas mulalom pa ang atong koneksyon sa kinaiyahan, kundi mas mulambo pa ang turismo dinhi sa syudad. Dili lang usab kini makahatag og panginabuhian sa katawhan apan pagsuporta usab kini sa paglambo sa ekonomiya. Sa pagtan-aw sa importansya sa turismo, kinahanglan nga mapakita ang atong pagpasalamat ug pagpanalipod sa atong mga lokal nga komunidad. Sa pagsaulog sa World Tourism Day, ang otoridad ang ubang ahensya nagaawhag ang tanan nga magpabilin nga responsable nga mga turista ug moapil sa pag-uswag sa atong kinaiyahan. Alang sa Komunikasyon News Patrol, ako si Bon Carion, ang inyong tigbalita. Alis go gihimakak ang mga pasangil sa human trafficking. Para sa dugang nga detalye, ania si News Patroller Andrew Tabuada. Gimakak ni kanhi Bamban Tarlit Mayor Alice Go ang mga pasangil na naasay kalambigitan sa qualified human trafficking na kaso sa iyang arraignment sa Pasig City Regional Trial Court. Ang maong pasangil adunay kalabutan sa illegal nga operasyon sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO na sa pagkakaroon dili gihapon moangkon ang kanhi mayor nga may bigitan siya sa maong operasyon. Kasamtangan nga nakadetain si Go sa Pasig City Jail Female Dormitory. Padayon usab nga nagahangyo ang mga abogado ni ini na kung mamahimo nga ibalhin siya sa PNP Custodial Facility tungod sa kabalakang may kalabutan sa iyang seguridad. Apan gipasalig sa Bureau of Jail Management and Penology nga luwas siya sa ilang kustodiya. Alang sa Komunikasyon News Patrol, ako si Andrew Tabuada, ang iyong tigbalita. Bagyong Helen, grabe nga miigo sa Florida sa Estados Unidos. Alang sa dugang nga impormasyon, ania si News Patroller Denver Pilarion. Milandfall na ang bagyong Helene sa Florida sa Estados Unidos nga adunay gikuskon nga Category 4 ni adtong Huwebes sa gabii ni ining tuiga. Matod sa National Hurricane Center, dali ra kining mihinay samtang misulod kini sa maong lugar sa kadlawon sa Biyernes ug gipaubos na ngadto sa tropical storm. Libuan ka mga katawan sa apektadong lugar ang nawadan og kuryente. Ang maong bagyo nakadaot usab sa infrastruktura, lakip ang mga airport ug kalsada. Adunay duha ka tawo ang namatay sa Wheeler Country, Georgia, samtang usa ang namatay sa Tampa area, diyang usa ka traffic sign ang nahulog sa usa ka sakyanan. Alang sa Komunikasyon News Patrol, ako si Denver Pilarion, ang inyong tigbalita. At ang iunya para sa atong showbiz nga balita. Hello Love Again, gipasundayag nila Catherine Bernardo ug Alden Richards. Mubalik kami human sa pipila ka mga pahinumdom. Maayong adlaw mga ga, karon na ako'y impormasyong ipahayag bahin sa usa ka importante nga concern mao ang energy consumption. Atong hisgutan ang mga paagi sa pagtipid sa kuryente sa atong eskwelahan. Daghang yano nga mga pamaagi nga mahimo nato aron makatipid sa kuryente. Sama sa pagpatay sa mga suga og electric fans kung dili na kinahanglan. Ang pagbiya sa classroom nga hayag nga wala magamit ang suga, makasayang og daghang kuryente. Ikaduha ay unplug ang mga gamit na dili gamiton o puno na ang battery, sama sa cellphones o laptops o computers. Ang pagbilin nga nakaplug bisan puno na ang battery na gamit gihapon og kuryente. Bisan og gamay ra kini, dako gihapon og epekto kung permanente gabuhaton. Ikatulo, gamiton nato ang energy efficient appliances o mag-monitor kita sa atong pagkonsumo. Ikaupat, i-report ang mga daot o naay diferensya ng mga kagamitan aron mapulihan og maayo, pananglitan sa kakurap-kurap nga suga. Kung kining mga pamaagi ma-apply ka natong tanan, dakong tabang na kini sa pagbawas sa energy consumption. Sa katapusan, ang matag usa ka nato adunay responsibilidad nga magtinabangay aron makatabang sa pagtipid sa kuryente. Mahimo nato buhaton kini pinaagi sa simple nga pagmatngon sa atong mga aksyon o pagkat-on sa maayong pamaagi sa paggamit sa kuryente. Pinaagi sa pagtinabangay, mahimo nato nga mapaayo ang atong eskwelahan ug mapanalipdan ang atong kinaiyahan.
Hello Love Again nga gibidahan nila Catherine Bernardo ug Alden Richards misulay sa viral nga choreography sa bersyon ni Sarah Geronimo nga Maybe This Time. Sa TikTok account sa aktor ni atong Webes sa gabi, nag-upload si Richards og video nga nagpakita kauban si Bernardo nga nagbuhat sa dance challenge nga naay caption nga Maybe This Time will make this future happen. #Hello Love Again. Ang video nakadawat og 3.2 million nga views, kapin 3,000 likes og libuan ka mga komento. Sa pikasbahin niadtong Merkoles, girelease sa Star Cinema ang opisyal nga teaser sa Hello Love Again, nga nagpakita ni Joy o ni Catherine Bernardo og Ethan o Alden Richards nga naay senaryo nga daw sila naglalis. Ang teaser na Hello Love Again nakakuha og kapin 10 million nga views sa sulod sa 6 ka oras og nagtrending gihapon sa social media app nga X og kanhing Twitter. Ang Hello Love Again mao ang sequel sa 2019 nga hit nga pelikula nga Hello Love Again nga nagtapos sa scene nga nibiya si Joy paingon sa Canada aron magpadayon sa iyang karera. Samtang si Ethan nagsugod og kaugalingong negosyo. Ang Hello Love Again ubos sa direksyon ni Derek Cate Garcia Sampana o gipagawas sa mga sinihan sa Nobyembre 13 karong tuiga. Og maulang kato ang naglangkob sa mga balita karong adlaw. Alang sa Komunikasyon News Patrol. Ako ang inyong tigbalita, Mary Claire Salarde. Maayong adlaw. Nakahibalo ba ka sa imong katungod? Isip usa ka individual nga nagpuyo sa demokratiko nga nasod. Usa na niini ang pagboto matag eleksyon. Ang matag boto bililhon alang sa atong kaugmaon. Dili lang kinibahin sa pagpili og mga lider, lakip usab sa pagdesisyon kung unsa nga klase nga nasod ang atong gusto nga makabuot. Kung nagtuo ka nga dili importante ang imong boto, hunahuna ang pag-usab. Matag boto adunay gahom. Ug kung magkahiusa ta, atong mapadayag ang pagbag-o nga atong gikinahanglan.